natin, no? Kasi yan po yung topic natin na dyan po iikot. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi ang nakaluklok doon, na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulig sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulig sa dagat-dagatang apoy. So sa Revelation 20, no, 11:15, may binanggit doon na the sea gave up the dead which were in it. Kaya tingnan natin yung verse 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Ang the sea dito ay literal na karagatan. Ito ay tumutukoy sa mga katawan ng mga taong namatay at nalunod o natabunan sa dagat. Hindi ito symbolic lang. Literal ito na parte ng kabuuang paglalarawan ng general resurrection ng mga unsaved dead sa Great White Throne Judgment. Ito ang eksena sa paghuhukom sa mga hindi ligtas matapos ang 1,000 year reign ni Kristo, na mababasa natin sa verse 11 and 12. Ang lahat ng patay o unsaved ay bubuhayin muli para hatulan ayon sa kanilang mga gawa, dahil hindi sila nakasulat sa Book of Life. Tatlong kategorya ang binanggit na pinanggagalingan ng mga patay. Yung sea, una binanggit, yung mga galing sa dagat, katawan ng mga patay na nalunod o hindi na ilibing ng maayos, at yung death, yung physical na kamatayan na mga namatay, tumutukoy sa mga katawan ng patay sa lupa. Yun pala yung ibig sabihin ng sea and death dun sa Revelation 20. Kasi ang ibig sabihin lang yan, walang makakaligtas na mga namatay na unsaved, kasi bubuhayin ulit sila mula dun sa mga sa dagat hanggang sa lupa, ay lahat ay hindi makakatakas. Kaya meron din sa nakasulat na ganyan na walang makakatakas. Yan, madalas sabihin ni Soriano yan dun sa mga nababasa niya sa Old Testament scripture. Ang hell naman, number 2, ay ang kaluluwa ng mga unsaved na nasa temporary holding place ng torment, na mababasa naman natin yun sa Luke chapter 16 verse 23. Kaya nga sabi, di ba? The sea gave up the dead. Mga katawan ng patay mula sa karagatan yon, na wala sa lupa. Kaya yung mga tinatapon, mga abo, magkakaroon pa rin ng ng bubuhayin ulit. Kaya walang hindi totoo yun na pagka naging abo na, hindi na ma-reconstruct. Maliwanag ang Bible. Number 2, yung death delivered up the dead. Katawan ng patay sa lupa yon, yung sinasabing death dyan. At yung hell delivered up the dead, kaluluwa ng mga hindi ligtas mula sa temporary place of torment. Sa hell yon, na mayroong place of torment doon. So pagkatapos nito, ang mga ito ay pinag-isa na, yung body and soul reunited, at tatayo sa harap ng Diyos para sa final judgment. At pagkatapos, yun nga sa chapter 20 verse 14, and death and hell
were cast into the lake of fire. Kaya yun, iniisip ko, nasan yung naligtas doon sa chapter na yan? Parang wala naman akong nabasang naligtas. Kaya nga yung sea ay literal na nagpapakita na walang makakatakas sa paghukom ng Diyos. Kahit saan ka pa namatay, kahit sa dagat, sa lupa, kahit papawid, bumagsak ka sa dagat. Kaya ito ay resurrection ng mga unsaved. Mga unsaved na namatay, hindi ito mga ligtas, hindi ito yung body of Christ. No? Hindi tayo kasali dyan. Sila ay kasama sa first resurrection naman, yung mga naligtas mula Old Testament. Pero tayo, hindi rin tayo kasali doon sa first resurrection. Dahil tayo ay nasa mystery resurrection. Hindi rin tayo kasama doon sa first resurrection. Sa madaling salita, the sea gave up the dead ay nagpapahiwatig ng total recall ng lahat ng patay sa paghuhukom. Kahit nalunod, nasunog, sinunog, nadurog, o hindi nailibing. Kaya yung balita ngayon, yung tungkol sa nawawalang mga sabongero na nasa Taal, di ba? Sa Taal Lake yan eh. So, yun, nasa ano na yun ng Diyos, kung sila naligtas o hindi naligtas, bubuhayin sila doon. Kung naligtas naman sila, ay bubuhayin sila sa mystery resurrection. Yun ang magiging ano doon. Kaya, walang takas. Bawat unsaved soul ay haharap sa Great White Throne Judgment. Tandaan natin itong Great White Throne Judgment ay para sa mga unsaved. Walang saved dito. Wala. At ang ending nila ay walang hanggang kaparusahan sa Lake of Fire dahil hindi sila nakasulat sa Book of Life. Yun yung ibig sabihin ng verse 15. So, yun na. Kaya, ang masasabi natin, no, nag-isip kasi ako niyan, kaya ako yan naisip na ipaksa. Marami kasi sa mga relihiyon ngayon, lalo na yung pinanggalingan ko, na lagi nilang sinisigaw yan, sinasabi. Nagtuturo na ang kanilang kaligtasan ay sa darating na paghuhukom. Kaya lagi nilang sinasabi, tayo, magbaka sakali mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti. Tayo, magbaka sakali may awang Diyos. Yung lagi nilang sinasabi. Kung sila daw ay magsipag, maging matulungin, mabuti ang ginagawa, baka sakali. So, baka sakali yung kanilang ebanghelyo. No? Pero ayon sa Biblia, ang Great White Throne Judgment ay hukom ng kapahamakan, hindi ng kaligtasan. Ito ay huli at final judgment para sa mga hindi ligtas. Walang ligtas na nakarating dito. Hindi ito judgment para sa body of Christ. Hindi ito second chance. Ito ay second death. Wala nang offer ng grace dito. Hindi ka na-offera ng salvation by grace through faith. Kaya nga, dapat ngayon pa lang, tanggapin na natin yung grace of God. Kaya maraming naguguluhan dyan, no? Dahil bakit naguguluhan? Nalilito sa paghuhukom. Kasi marami ang nag-akala na isa lang ang paghuhukom sa Biblia. Pinagsama-sama nila lahat yung nababasa nilang judgment. Akala nila, iisa lang yun. Iisa lang talaga yung judgment ng mga unsaved. At yun yung paghuhukom pagkatapos ng 1,000 taon. Yun nga yung White Throne Judgment. Pero, ilan ba talaga yung mababasa nating judgment? Meron kasing judgment seat of Christ, judgment of the nation, at yun nga, yung Great White Throne Judgment. Pero, sa tamang pag-aaral natin, sa dispensation at right division, makikita natin, hindi isa ang mga ito. Tatlong magkakaibang events ito na may magkakaibang layunin at audience. Sa judgment seat of Christ, ito ay para sa mga ligtas na nasa body of Christ. Yung mga naligtas by grace through faith. At ito ay nagaganap sa langit. Magaganap ito pagkatapos ng pag-agaw o sa rapture. Para sa rewards, hindi sa condemnation.
Hindi sa salvation to. Dahil save ng mga Body of Christ members yung mga naniwala sa Gospel of Salvation. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body of Christ, according to that he had done, whether it be good or bad." Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag, sabi sa Tagalog, basahin ko, sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, yung sinasabi ritong judgment, para sa reward. At ngayon, kung mabuti ang ginawa mo at nakapasa sa apoy at naging ginto o hila, ayan bibigyan ng gantimpala o reward na madalas mababasa ng iba na akala yun na yung salvation. Kung masama naman, walang reward. Pero save pa rin. Dahil save na yan, nasa langit na yan. Yung mga judgment, dinadjudge dyan mga naagaw na. So, hindi yan yung sinasabi natin paghuhukom sa dulo ng 1,000 years. So, mababasa natin dito, no, sa 1 Corinthians chapter 3, 13, verse 13 up to 15. "Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide, which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as fire." So, ligtas pa rin, no? Basa natin maliwanag. Kasi nga, mga ligtas na to na hinuhukuman dahil sa mga gawa nila na mabuti at bibigyan ng reward. Kung wala namang reward, kasi nga, hindi nakapasa yung kanilang ginawa. So, yun. Basahin pa ba natin sa Tagalog? Tuloy na tayo sa judgment of the nations. Ito sa judgment of the nations, sa second coming ni Kristo naman ito magaganap, no? Before 1,000 years. Para sa mga bansa, hindi to individual na judgment kasi kaya nga mababasa natin dito, tinipon niya yung mga bansa, sabi sa Biblia Sa mga bansa ito, mga tao sa bawat bansa na buhay, na nakaligtas sa Great Tribulation. Pinaghihiwalay niya ang sheep at ang goat na kalaban ng Israel. Yung sheep, yun yung mga tumulong at naging mabuti sa remnant of Israel. Sa Israel. So, yun yung kanyang kapatid. Kaya tinatawag niya, di ba, yung brethren, kapatid ni Kristo. Hindi MCGI yun. Hindi kayo yun. Wala kayo dito. Mga remnant of Israel yung sinasabi ni Kristo dyan. Yung mga matatapang pa na nakikipagtalon, hindi po kayo yan. Wala kayo dyan kasi remnant of Israel yung pagbabalik niya, babalikan niya yung kanyang bayan Bayan ng Diyos yan, Israel. Kaya ang babalikan niya dyan, yung mga believing Israelites, yung mga Hudyo. Ay ito, hindi para sa body of Christ, kundi para sa Gentile nations based on how they treated the remnant of Israel. Kaya nga mababasa natin yan, no? Sa Matthew 25, chapter 25, verse 31 to 46. Sa English, no, basahin natin sa King James. "When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory." Una siya sa kanyang trono. "And before Him shall He gather all nations." All nations ang ginather niya dyan, ang tinipon niya. Hindi individual. "And He shall separate them from one another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
Then shall the king say unto them on the right hand, Come, on his right hand, Come ye, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in, naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when we saw thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink, and when saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee, or when we saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer and say unto him, Verily I say unto you, inasmuch as you have done it into one of the least of these my brethren, yun nga, yung remnant of Israel, yung brethren niya yun, ye have done it unto me. Then shall he say also unto them on the left hand, yung mga kambing, yung goat, Depart from me, you curse, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels, for I was hungered, and you gave me no meat. I was thirsty, and you gave me no drink. I was a stranger, and you took me not in, naked, and you clothed me not, sick in the prison, and you visited me not. Then shall hungered, or thirst, or stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto me, then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So ito madalas yung ginagamit ng mga ibang religion, no? Lalo na nung pinanggalingan ko. Kaya sila, nagme-minister sila sa mga preso, sa mga kulungan, kasi nabasa nila yan, eh. Nagpapakain sila, kasi yun nga, yung may mga care sila, bibigay sila ng lugaw, diba, sopa, kasi nabasa nila yan, eh. Baka sakali, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, sila yung gawing tupa. Pero hindi tayo kasali dyan, eh. Malayo pa sa ating panahon yan. Dahil yan ay dadaan sa Great Tribulation. Pagbabalik ng Panginoon sa Kristo yan, sa second coming. So, hindi yan sa ating panahon. Hindi para sa ating panahon. Pero hindi naman masama yun. Magpakain ka, magpunta ka sa preso at paliwanag mo, mag-evangelize ka doon. Hindi naman masama yun. Maganda rin yun na mabuting gawa. Pero hindi para yun sa kaligtasan o ano. Yun ay good works. Pero hindi para ikaw yung nandito sa Mateo 25, ikaw yung gagawin tupa. Hindi po yan. Kaya yun nga, no? Kaya, yun na, yung pangatlo naman, ito na nga, yung Great White Throne Judgment, yun yung pagkatapos ng 1,000 taon. So, iba na yun, na ano natin, no? Yung una, yung Judgment Seat of Christ, para sa mga body of Christ. Mga ligtas na yon, nasa langit na, sila ay hahatulan sa kanilang mga gawa, masama man o mabuti, ligtas pa rin. Bibigyan lang ng reward yung mga may honor. Kumbaga sa nagtapos sa eskwela, may honor yung mga may mabuting gawa. At yung wala naman, pasado rin naman. Wala lang medal o honor. Parang gano'n, no? Yun lang yung ano ko. Pag-compare ko lang. Ngayon, yun namang pangalawa, Judgment of the Nations, para sa mga bansa yun na madadatnan ng ating Panginoong Kristo. Mga buhay pa yun, eh. Hindi pa yung patay, buhay pa yun na ipapasok niya sa 1,000 years. Kaya yun yung gagawin. Yung tupa, yun yung ipapasok niya, mga tumulong, naging mabuti ginawa sa remnant of Israel, yung brethren ng ating Panginoon sa Kristo. At yung mga kambing naman, yung nasa kaliwa, yun ngayon yung mapupunta sa kapahamakan. Yun naman, itong pangatlo, yung Great White Throne. Tulad na, anong binasa natin kanina, no? Ano ba yung setting niya, no? Ulitin ko, no? Ito yung pagkatapos na ng millennial reign ni Kristo. Muling bubuhayin. Tapos na yung malayo ang pagitan nito mula dun sa Judgment of the Nation at yung first resurrection ng mga ligtas mula kay Adan
hanggang doon sa Great Tribulation na nakapagtagumpay. Mula doon sa first resurrection, kasi doon nga bubuhayin yung mga ligtas, 1,000 taon yun ang pagitan nun para dito naman sa Great White Throne. Pagkatapos ng millennial reign ni Kristo, muling bubuhayin ng mga hindi ligtas. Tandaan natin, hindi ligtas to para harapin ang final judgment. Hindi ito para sa mga saved. Ang body of Christ ay kasama ni Kristo sa langit bago pa mangyari yan. Sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Ang resurrection dito sa Great White Throne ay tinatawag na resurrection of damnation. Sa John chapter 5 verse 29, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. O bakit naman tatawagin ni Kristo na resurrection of damnation yan kung merong mga naligtas dyan? Diba? Ang umarap sa Great White Throne ay mga dead pa rin sa spirit. Kasi sabi dito sa Revelation chapter 20 verse 12, and I saw the dead. Patay pa rin. Small and great stand before God. Kasi kung ligtas yan, ba't sabihin na, I saw the alive, diba? Mga alive in spirit. Ang tinutukoy na dead dito ay hindi lang physical. No? Spiritually dead pa rin kahit nabuhay na muli physically. Wala kang mababasang many of them were saved. O some entered heaven or entered, walang ganon, entered the kingdom. Wala. Ang ending nito ay sa verse 15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaya yung mga nandun pala, na mga hindi ligtas, siyempre natural, wala sa book of life, hindi nga ligtas. Diba? Ano lang pag-iisipan lang natin yung pagkainintindi lang natin yung verse, mga verses. Kaya nga hindi ligtas, kasi wala sa book of life. Kaya tinapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya lahat ng dumadaan sa Great White Throne ay napunta sa lake of fire. Ito ay resurrection ng damnation, hindi of life. Kaya nga sinabi, na-prophecy na yan ni Prophet Daniel. Sabi niya, some to everlasting life, sa Daniel chapter 12 verse 2, may dual prophecy na nga. Sabi niya, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yung some to everlasting life, yun na nga yung first resurrection. And yung some to shame and everlasting contempt, yun na nga yung sa Great White Throne. Ang sinasabing resurrection to life, na sinabi rin ng Panginoon sa Kristo, sa John 5:29, ay yung first resurrection sa end ng Great Tribulation bago pumasok sa 1,000-year reign of Christ. Yan, sabi nga niya, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Yung iba pinagsasama rin to Nakakala mo, isang event lang to na yung iba resurrection to life, at yung iba that have done evil to the resurrection of damnation. Pinag-iisa rin nila yung event na yan, pero hindi. Yung resurrection to life, yun yung first resurrection before 1,000 years. Yun namang resurrection of damnation after 1,000 years. So, dapat alam natin yan by rightly dividing and by this dispensation. Alam natin yan. Kaya, ang resurrection of life ay para sa mga naligtas na, no? Pero tayo naman, meron din tayong resurrection to life. Mystery nga lang. Kaya nasa mystery lang yung resurrection natin. At kasi tayo, mga in Christ na tayo. At yan ay nangyari sa rapture o sa pag-agaw. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians, nabubulol ako sa Thessalonians, ang rapture ng body of Christ sa chapter 4, verse 16 to 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. So, yun yung sinasabi, no? Yung iba naman,
pinag-iisa to, saka yung second coming. Kaya magulo. Kaya pag walang right division at walang dispensation, napakagulong aral yan. Parang magkakamot ka lagi pag iniisip na, hindi ka makakatulog sa isipin mo yung tinuro ng preacher mo, ng pastor. Pinag-ahalo nila yan eh. Eh, mystery yan eh. Hindi yan magkasabay na event, yung mystery resurrection ng body of Christ. Saka yung second coming na first resurrection naman ng mga all saints from Genesis, from Adam up to the Great Tribulation overcomer. So sa 1 Corinthians, mababasa rin natin, no? 15, chapter 15, verse 51 to 53. Resurrected na ang mga saved, no? Incorruptible, hindi para hatulan sa impyerno. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trump or the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yan ang sabi, oh. So, binago na, baguhin tayo in the twinkling of an eye. Mabilis lang, babaguhin tayo. Kaya, maaaring ang ibig sabihin ng mystery dito ay mabilis. Tayong binago, wala, magugulat na lang yung mga kasama natin na mga unsaved na hindi member o part ng body of Christ. Oh, nawala na. Wala na si Pastor Jason. Ay, Pastor Jason, Pastor Ray. Oh, si Minerva. Si Cherry, ba't nawala? Ayun. Ba't si Brother Dong? Di naman ako maiwan siguro. Kasama din ako. Amen, amen. So, yun nga, no? Ang book sa Great White Throne ay basihan ng kaparusahan, hindi kaligtasan. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Sabi sa Revelation chapter 20, no, verse 12. Babasihan yung inyong mga ginawa. Walang naakwit, walang pinatawad, walang sinabing, your works save you. Wala namang ganun. May nabasa ba kayo na your works save you sa Revelation chapter 20? Wala naman naakwit eh. Walang pinatawad na sinabi doon. Walang sinabing your works save you. Kundi lahat ay nasumpong ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya tinapon sa lekopan. Kung works ang basihan mo ng kaligtasan, dito ka talaga babaksak. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi nga sa Romans chapter 6, verse 23, at ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot. All have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 3, verse 23. Ang body of Christ ay hindi kasama sa paghuhukom na ito kasi there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pansinin natin, mga kapatid, no, mga kaibigan. Nakalagay dito, therefore now. Ngayon nakalagay now. Buhay pa, hindi tayo patay. Nakalagay, sabi now therefore now, no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yeah? Present state of the believers which are in Christ Jesus. Yes. Kaya nga ang ating judgment ay judgment seat of Christ para sa rewards, hindi para sa condemnation. For we must all appear before the judgment seat of Christ sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hindi ito para husgahan, kung ligtas ka o hindi. Ligtas ka na kay Kristo. Ang husga dito ay sa gawa bilang saved saints o mga saved believers, members of the body of Christ. Tayo ay mga sangkap na ng katawan. Kaya tayo yung tinagan. Ang Great White Throne ay hukom sa mga rejectors. Yung nag-reject kasama din yung mga nag-reject ng gospel sa panahon natin. Yung nag-reject yung ayaw yung maligtas, gusto nyo gumawa. Tinutuyan nyo pa yung mga nagsasabi na, hindi, save na kami. Once saved, always saved kami. Saan mababasa yan? Sabi nga yan. May nakausap ako eh. Di sabi ko, once saved, always saved is biblical. Kung a-analyze mo lang sa context, no? Kasi may mga justified, glorified.
Hindi. Yung mga ganyan eh. Saan mababasa yan? Kundi hindi mo mababasa yung Bulangka. Sinagot ko. Saan mo rin mababasa yung imitators of the true church? May mababasa ka bang imitators of the true church? Believers of the church? Wala naman ganun eh. Ayun, matatahimik. Kasi yun ang sabi ni Mr. Soriano eh. We are not the true church. We are imitators of the true church. We are believers of the church. Yun ang sabi niya eh. O, saan naman mababasa yan? Sabi ko. O, bakit niyo naman kami sasabihan na, saan mababasa yung word for word? Hindi ganun ang pag-analyze ng katotohanan. Kailangan alam din natin yung konteksto by rightly dividing the word of truth at alam din natin ang dispensation natin. Yung panahon natin ngayon, yung administration natin ngayon. So, nasa conclusion na tayo, no? Yung mga hindi tumanggap ng Gospel of Grace of God sa tamang panahon ngayon, sa dispensation of grace, ay haharap sa wrath. Tayo, hindi na tayo. We are not appointed to wrath. Yes, correct. So, ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 9, in flaming fire, sabi nga no? Taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. So, malinaw, sinabi ni Pablo, in flaming fire, dun sa mga taking vengeance on them that know not God, that does not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Eh, hindi ka nag-obey sa gospel. Yung obey is believing yan. Obeying the gospel is believing the gospel. Oh. Condemning fire. Yan. Din. Kaya nga, Sa lahat ng hindi sumalima sa kanya. Kaya nga yung conclusion natin, no? Ito, nasa conclusion na tayo. Wala nang ligtas dito sa judgment, sa Great White Throne Judgment. O sa huling ano na yan eh, hukuman eh. Wala nang offer ng grace dyan, wala nang salvation dyan. Kasi ang salvation ngayon is now. Now is our salvation. Kaya nga, dapat ngayon pa lang, nag-iisip na tayo, no? Kung aasa ka na may second chance sa Great White Throne, you are eternally deceived. Nag-deceive ka ng preacher mo. Na pinaasa kayo na mayroong ligtas dyan kayo malalaman pala kung kailan ligtas. Nako, niloko kayo ng preacher. Pati siya ngayon, alam niya na mali siya. Kasi, ang panahon ng grace ay ngayon, ang biyaya. Ang pagliligtas ng Diyos ay ngayong panahon na ito, hindi doon sa paghuhukom doon sa Great White Throne. Wala nang mercy doon eh. Wala nang grace doon. Final judgment na ngayon ng mga rejectors ng gospel. Kaya nga sabi sa Hebreo chapter 9 verse 27, mahiram po yung sulat sa Hebreo, no? And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Di naman after this the salvation. No, ganun, di ba? The judgment ang sabi. Walang purgatory, walang appeal, walang acquittal. Lahat ay guilty. Ang lake of fire ang dulo ng lahat ng tumanggi kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa sa Kristo. Ngayon, sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ito ang gospel na nagliligtas ngayon. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw. Panampalatayaan na lang natin yon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kilala ko dyan sa dati kong samahan, no? Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Kasi yung paghuhukom, wrath din yan ng Diyos, galit din ng Diyos yan. Kaya kaibigan, mga kasama ko dati, mga kaklase ko, na nanonood sa akin, baka napagawi kayo yan. Kung hindi mo pa alam kung saan ka harap pagkatapos ng kamatayan, ito ang tanong ko.
sa judgment seat of Christ ba? Bilang ligtas na believers of the gospel at nagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa krus? O sa great white throne judgment na hindi mga ligtas dahil ayaw nung ligtas na para hatulang kayo? Diba? Walang ligtas na makakarating sa great white throne. Lahat na nandoon ay pupunta sa lake of fire. Pero ngayon, habang nasa panahon pa tayo ng biyaya, sa dispensation of the grace of God, Ephesians chapter 3 verse 2, may pagkakataon ka pang maligtas. Hindi sa pamamagitan ng reliyon, hindi sa sariling gawa, kundi sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus para sa iyong mga kasalanan. Walang ibang pag-asa kundi si Kristo. Tanggapin mo ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang tinapos sa gawa sa krus. Bukas ay maaari huli na. Kaya ngayon na mga kapatid. Yun lang po at salamat po. Salamat po sa Diyos. Thank you, Brad. Thank you. Ano, kailangan charge na? Hindi. Pagawang ko lang. Wala correction. Kasi wala na. Paliwanag yun, sir. Powerful yun. Distinction. Yung bagay, narinig ko rin magkakaiba. Narinig ko rin nila ko ba narinig sa Bertus na Okay, mga kapatid, magandang umaga. Salamat dun sa katatapos lang na doctrinal preaching about the judgment o Great White Throne Judgment. So, parang lang, summarize, no, lang sinabi ni Brother Edong na hindi isa ang judgment. Actually, marami, pero generalize sa tatlo. Judgment seat of Christ for the saved, judgment of the nation pagdating ng Panginoon, at yung final judgment of the unsaved. Okay? Malinaw po yan. Now, napakaganda ng point na wala na pong maliligtas sa Great White Throne Judgment sapagkat yung hahatulan unang-una galing na sa impyerno. Sabi ng Revelation chapter 20, sabi rito, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell. Eh kung mga saved yan, dapat wala sa impyerno yan. Ngayon, ibig sabihin, itong mga ito, may mga nasa impyerno ngayon. Naalala ko yung sinabi ni brother kanina na yung Luke 16:22, yung namatay na mayaman na kinikwento ni Jesus Christ na pagdulot ng kanyang mga matay ng Jesus Christ, hanggang ngayon po nandun pa siya. Bakit? Let's go to 2 Peter 2. Ang impyerno po kasi is a place of waiting and torment, waiting and reservation to final judgment. Kaya ito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, ganun din yung mga anghel ngayon na nagkasala sa Genesis chapter 6 na nagpag-asawa sa mga anak na babae ng tao. Sabi diyan, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell. Bakit sila nandun sa hell? Para yung mga tao, ba't nandun sa hell? Delivered them in chain of darkness to be reserved unto judgment. In other words, hell is not final judgment. Yes, correct. Amen. No? So, yung mga tao nasa impyerno ngayon, kumbaga sa parusa, kung may oven kayo, kung may oven toaster kayo, yung hell, nasa medium lang yung apoy. Yes, correct. Pero pagdating sa lake of fire, naka-full. Wala. Lulutuin na doon. Ibig sabihin, yung hell is not a final torment. Torment lang siya. But it's a final torment. Ngayon yung mga hell na nandun sa impyerno, hell yung ginamit dito, pero paparos sa Greek, ano? Sabi dyan, to be reserved unto judgment. Ibig sabihin, hindi pa talaga final judgment yun.
And let's go to Jude chapter 1 verse 6. Jude chapter 1 verse 6. And the angels which kept not the first state, but left their own habitation, he hath reserved, ano daw? Reserved in everlasting chains unto darkness, unto the judgment of the great day. In other words, meron pang judgment in a great day. Yung Grace White Run yan. Kaya lang, parehas ba sila ng event ng pag-aton? Yes, pagkatapos na ng millennial reign. Pero nyo mga kapatid, ano? Let's go to chapter 20, yung nabanit ko nila. Ito yung verse 10. 20 of Revelation 20 verse 10. na. And the devil that deceived them will cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. So, pansinin nyo dito, sa great total judgment, isa lang yung pupuntahan nila, lake of fire. Yes, man. Man. Now, bakit ito yung final judgment at hindi yung hell? Why? Let's go to Matthew 10:28. Bakit yun yung final judgment? Sapagkat sa final judgment, ito yung binabanggit ni Jesus Christ. Now, ito yung 10:28 ng Matthew. Sabi dyan, fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body and hell. In other words, sa lake of fire, hell and body. Bakit? Sa hell na yun, ang nandoon lang yung soul. Pero sa lake of fire, kompleto ka na. May soul ka na at body. In other words, mas masakit. In other words, mas masakit. Yes, amen. Okay, mga kapatid. So, napakaganda ng point ni Kuya Edo. There's no second chance theory. There's no second chance salvation doon sa Amen. lake of fire sapagkat hindi sila rin natulang doon. Baka sakaling baligtas sila. No. Nandun sila para i-prove lang ng Diyos yung mga pinagagagawa nila according to the works. Bakit? Sapagkat kung ligtas ka na, lahat ng kasalanan mo na pinagagawa mo ay tinatawad na ng Diyos. Lahat ng kasalanan mo, past, present, future sin. Sabi nga ng Colossians 2:13, forgiven all your trespasses. Pero kung hindi mo tinanggap yung Ebanghelyo ngayong dispensation na ito, yung death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ, lahat ng kasalanan mo pinagagawa simula nung nabuhay ka, lahat yun ay ipapatong sa'yo, wala kang kaligtas-ligtas din, mga kapatid. Yes, yes. Yes. Okay? Bakit? Kasi lahat yung mga pinagagawa mo, nakalista yun, walang ano yun, walang paltos, no? Sabi ng Matthew chapter 12, Matthew chapter 12, ano sabi dyan, no? Yan, verse 36. But I say unto you, that every idle word that man speak, they shall give account thereof in the day of judgment. In other words, every idle words, yung mga bagay na walang kapuluhan na sinabi mo, sinalita mo, ipagsusulit. Ano bang point nito, mga kapatid? Alam ng Diyos lahat ng kasalanan mo, hindi mo pwedeng itago sa Kanya, nakalista yun. At ilalabas yun doon sa book. Diba? I personally believe, mga kapatid, na merong dalawang book doon. Yung another book was open. Ito yung book of life at ito yung book of works. Ano yung works? Ito yung mga pinagagawa mo.
Nakasulat din lahat. Simula yung unang-una mong pagmumura nandun. No? At yung isa naman, yung buo flight, na wala ka talaga doon. Ba't kinakailangan ipakita yun? Para malaman mo na hindi ka binaya. Wala ka talaga rin. Ito yung pangalan mo, wala ka talaga rito. Oo. Tama. Hindi pwedeng, hindi ka na nga pala nakasulat, bakit ipapakita pa? Siyempre, para talagang mapatunayan na wala ka talaga rin. May mga reklamo doon. Oo, ito muna. Hindi, baka naman nandun ako hindi mo lang, ayaw mo lang ipakita. Ano ba? So, hindi, ito na, ipapakita na sa'yo. Hanapin mo dyan. Oh, kung may census of the living, meron ding census sa mga patay yun. Ito, pecha. Petsa, Yan ka, Ang kinamatay mo, nasobrahan ka sa alak, ayan, yan. Ayan, yung kinamatay mo, So, ganun mga kapatid. So, napakaganda na isa pa na dapat yung matutunan, hindi lahat ng judgment isa. Merong judgment. Yung mga kulto kasi, hindi alam yun, hindi na ituro yun. Merong great different judgment, merong tinatawag na judgment of the nation. So, napakaganda po mga kapatid. At ngayon po, isa pong pastor there, Pastor Ray Barbon, siya po ay magtuturo naman, not related to the judgment, but may kinalaman pa rin sa right division. Ito po ay ang earthly ministry of Christ. Recap po ito. No? Napakaganda rin na mag-recap tayo kasi hindi naman lahat natin maalala yung mga ating napag-aralan. No? Nandito po si Pastor Ray. Tawagin natin siya. Pastor Ray Barbon. Okay. Siya po ang ating tagapagsalita. Pangalawang tagapagsalita. Tapos, Pastor, break time na tayo. 4 points lang naman to. Okay. Huwag ka magmadali. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid, mga kamagagawa. Yes, salamat sa biyaya ng Panginoon at matingkad ang araw. Mainit. Apo, tapos na ang masaganang ulan. Aha. At ngayon naman ay salamat sa tahanang ito na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang makapagtipon ang kanyang munting manggagawa at mga kapatid sa dakong ito. At hindi lamang sa dakong ito po, mula rito po, nawa kami ay daluyan ng pagpapala po sa inyong matyagang pakikinig at pagmamasid po sa ating talakayan at sa ating pagbabahagi po ng katotohanan sa umagang ito. Thank you, Brother Redong. Salamat sa Panginoon Diyos sa tatlong judgment tayo na itinakil natin na very distinct po ang pagkakaiba nito. Kumbaga sa rightly divided po na judgment, no? Hindi po judgment na nasa isip lang ng mga nagtuturo at nangangaral po sa iba't ibang denominations. But according to the Bible, very distinct po itong judgment na ito, no? Judgment for the body of Christ, no? Judgment for all nations, and then the white throne judgment na binigyan din po ni Pastor Jason po na maging ang mga anghel, no? Na hindi na natili sa kanilang kalagayan ay naka-reserve ngayon doon sa hell, sa place of torment. Pero hindi pa ho yun mabigat. May bago tayo magsimula doon sa ating Sunday School po sa Earthly Ministry of Christ, recap po ito. Naalala ko yung kwentong kalokohan ng mga unsaved na nagkukwento na yun daw ang impyerno, ito. Ang kalagayan daw doon ay paghihirap. Tama nga naman ang Bible, paghihirap. Ngayon, yung addict daw ay napunta roon. Inahanap niya ngayon yung mga katropa niya. Sa kahanap niya ng mga kwarto-kwarto daw na pinaglalagyan ng mga kaluluwa ron, ay doon sa nilagay sa sobrang hirap huminga. Yung kwarto pala ay isang butas lang. Ang butas siguro na kasing laki lang daw ng butas ng ilong ng tao, isang butas. Kaya doon sila nilagay dahil yun lang pag-asa nila makahinga sila doon sa magitan ng butas. Kaya una-unahan sila at kanya-kanya silang dikit ng ilong nila sa butas at suminghot
Oo. Para makalanghap ng hangin. So, ganun daw yung paghihirap nila doon ng mga mga adik. So, kwentong kalokohan yan. No? Oo. Na doon daw ang kalagayan nila doon, naghihirap na yung pala ay kaya sumisinghot doon para lang makahinga. May maliit na butas. May chamber doon sila pinapahirapan. So, matatawa ka na lang. Pero sa Bible po, maliwanag po ang ating pag-aaral ngayong umaga. Salamat sa salita ng Diyos at salamat po sa pagkakataong ito. So, recap po tayo mga kapatid. Gusto ko sanang may dudugtong ako doon sa kaganina sa mensahe yung ayusin pa natin yung yung points noon and then yung outlines noon. Yung sa Matthew kaganina, yung to escape the judgment, no? The judgment of yung everlasting punishment, to go away everlasting punishment. Yun, sa susunod nating pag-meeting po, gusto ko pong plansahin pong maigi ito at ma-share ko po sa inyo ito. And sa 46 ng Matthew, no? And they shall go away into everlasting punishment, tumutukoy dun sa white religion, but the righteous into life eternal. So distinct yun. Very yan, magkaiba ho talaga. So bigyan natin ng buhay yan at i-elaborate po natin na yan sa susunod natin na meeting. But now, I love to share and to recap po sa ating pong mga topic, kagaya nga na sinabi po ni Pastor Jason po na ay hindi sa isang pakinig ay magre-retain sa ating kaisipan ang natutunan o ating narinig, no? But kailangan magre-recap, even the curricular school sa mga teachers ay nagre-recap po sila para makita ng mga teacher sino sa mga estudyante ang nakaalala sa mga aral at itinuturo. So kailangan ng recap dahil para ma-assure na may nasala. Kasi para sa akin po, ang knowledge is not about everything na narinig natin o nabasa natin o nakita natin called knowledge. So, information pa lang yun. Yung narinig mo, nabasa mo, nakita mo. But the knowledge itself, yung may consider natin na knowledge mo, ito yung nakalap mo, nakuha mo sa pakikinig, pagbabasa, naunawa mo at nakita mo na nag-retain sa mind mo and then nananatili dito sa puso mo at hindi na mawawala yon. Yan. Yan yung mabibilang doon sa collective knowledge natin. So not all, every time na nakapakinig tayo ng mensahe or nakabasa tayo na magre-retain. Kaya nga ang Bible nga, kailangan natin basahin ng basahin lagi. Huwag tayo magsawa pong makikinig doon sa mga nagpipreach, nagsishare, na paulit-ulit na binabahagi yung Word of God, no? Para lalo pong mapaparnish natin yung ating pakikinig at pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Now, let us recap. Why I love to share once again the earthly ministry of Christ, which is connected pa rin, no? Nakita natin kaganina na kailangan maintindihan natin yung distinct ng ministeryo ng ating Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Kasi iba rin yung ministeryo ng Panginoon, pagbabalik niya dito sa second coming, iba naman. No? Dito sa ministry niya, dito sa, may mga purpose po, may 4 ho tayong itatakil ho dito. What is the purpose of Christ's earthly ministry for Israel? Yeah, okay. So, it has nothing to do with the Gentiles. Now, kung ating titingnan po, basahin mo na natin yung Ephesians 2:11 and 12. Sa Ephesians po muna tayo. Ayan. Kung sa amin po mga viewers and mga listener po o nakikinig po kayo, so, try to gather some, information, knowledge po, no? I-write down po ninyo, may mga bulletin po kayo, and then sa inyo pong panahon at sariling pagkakataon, pwede ho nyo reviewin po, pwede ho nyo magbasa. Para mismo, ang salita ng Diyos magko-confirm sa inyo na gaano katutuwa ang salita po ng Panginoon. Ayan. So sa Ephesians po, okay.
Lambot masyado ang onion skin. Sabi yung binabasa natin. Sumukle. Po. So, sa chapter 2, verse 11 po, and 12, wherefore remember that ye being in time past Gentiles. So, see? Kasi ang sabi natin dito, sa introduction natin, it has nothing to do with the Gentiles, the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Okay? So, wherefore remember that ye being in time past, sabi dito, Gentiles, no? In the flesh. So, who are called uncircumcision. Hindi tayo kabilang sa covenant of Israel, which is circumcision. No? Who are called uncircumcisions by that which is called the circumcisions in the flesh made by hands. Pagtutuloy yun, tinutukoy doon, yung covenant na yan. Hindi tayo kasali ron. So, maliwanag mo dito, sa introduction pa lang ako natin, yung earthly ministry of the Lord Jesus Christ, it has nothing to do with us, the Gentiles po. Kaya, nakakalungkot po na ito po yung madalas inaaral na mga denominations, kinukuha nila ang Matthew, Mark, Luke dyan, at ipinapangaral at inaanggin po nila yung mga promises of God dyan, na nagdudulot ng confusion, nagdudulot ng pag-alala, pagkatakot doon sa mga mananampalataya dahil may mga judgment at may mga mababasa ka diyan na may mga cursing eh. Di ba? Mananagot ka. At ang pagtuturo dito ay halo-halo. Kaya halo-halo rin yung utak na naunawaan ng tao. Halo-halo rin yung mga nandito sa utak niya dahil hindi po distinct, hindi po dispensationally ang pag-aaral at pagtuturo. So ngayon, dito po maliwanag po ha sa Ephesians 11 and 12. In time past ho, Gentiles ho tayo. But now, if we believe the Lord Jesus Christ, His death, burial, and resurrection, which is the elements of the gospel of the Lord Jesus Christ, ay tayo ngayon we are in Christ. In Christ. No? Nasa loob na mismo tayo ng katawan natin para we call that we are called the body of the Lord Jesus Christ. The church in these dispensations of the grace of God. The church of God in these dispensations of the grace of God. Hindi ho church na itinayo ng tao. Tandaan ho natin ha. Okay. Now, what is this purpose of Christ's earthly ministry for Israel? Number one, ano ho? To save His people Israel. Ayan, hindi pa ho tayo kasali doon. Hindi pa ho tayo kasali dyan. Tandaan ninyo ha. Hindi tayo kasali pa doon. Hindi pa tayo kasali dyan. Sundan lang po ninyo muna. Yung sinasabi dito, yung purpose po ng earthly ministry of the Lord Jesus Christ, may siya nagkatawang tao po. Na? Okay. Ano ang mission niya? Ano yung una? To save His people, Israel. Ayan ang nakasulat sa Matthew chapter 1, verse 21. Ayan. Mga kapatid, paki-write down po, mga ka-listener po, para meron din po kayong kodigo dyan. Meron din po kayong mababasa po at marireview po. Ano ho? So, masarap po mag-aaral sa salita ng Diyos kung maliwanag ho yung pamamaraan at ano natin, yung pag-aaral natin. Pointed po talaga yung tinutumbok po talaga yung takbo ng inaaral ho natin. Yan. Matthew 1:21, mga kapatid, ano sabi ko doon? To save His people, Israel, His people, Israel. So, maliwanag ho, sino ho ang tao ng Diyos? Israel. His people, Israel. Hindi niya sinasabi doon, His people, Gentiles. Na? So, 1:21. Alright. Ang sabi dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Yan. Maliwanag ano? Ililigtas sila una ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Yan. Okay. Now, salvations from sin, Luke 19:10. Okay. Punta tayo doon. Sulatahan ninyo yan.
Luke 1:21, una, kaligtasan mula sa kanilang kasalanan. Sa Luke 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So sabi dito, dumating si Kristo, una, para iligtas nila ang kanyang bayan na Israel, at sila ay nawawala. Ito yung hinahanap ng Panginoon, to save that which was lost. Sabi dito, 19:10. Naparito ang anak ng Panginoon Diyos, Jesus Christ. The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Mga hindi ligtas. Ililigtas pa lang ng ating Panginoon. So, politically and physical salvations from their enemies. Yan sila sabi sa Luke 1:71. Tingnan natin doon. Sige ba, 1:71. That we should be saved from our enemies and from the hand of all that hate us. So, ito ho mga kapatid, makikita natin dito kung paano gumagawa ang ating Panginoon noong panahon na yan, maging ang ating Panginoon sa kamay ni Moses, kung paano niya nililigtas ang kanyang bayan sa mga tao na kumakalaban sa kanyang bayan, di ba? So, devastated po silang lahat. So, ang Diyos po ang gumagawa para ipagtanggol ang kanyang bayan sa kanyang mga kaaway. So, ano ho yan? Tawag dito, physical salvation po yun. Ang Diyos na mismo ang gumagawa, yung kamay ng Diyos mismo ang gumagawa para protektahan ang kanyang bayan. Until now, kitang-kita ho natin ang Panginoon Diyos na kahit man ang Israel ay maraming kaaway, pero ang Diyos ay gumagawa pa rin sa kalagitnaan po nila. Ang Diyos pa rin ang nagpapatigil ng digmaan o anumang sigalot na nangyari sa Israel at saka ibang bansa po. Ang Diyos pa rin ang kumikilos po sa kanila. So, ganun po katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako po. So now, dahil yan pinangako niya, ililigtas siya hanggang sa kahuli-hulihan po ang Diyos ay hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Hanggang sa matutupad niya ang kanyang mga pangako sa kanyang pagbabalik. Yes. At mauunawa ng Israel kung gaano sila kamahal ng Diyos. Kung gaano sila kamahal ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Now, pangalawa, kanina, to save His people Israel, pangalawa, purpose of His earthly ministry of the Lord Jesus Christ, confirm the promise of God to Israel. Okay, tingnan natin sa Romans 15 verse 8. Sa Romans, mga kapatid, ayan, pakisulat po ulit, 15 verse 8, yun pong markahan po yan, para po mababasa ho ninyo. Romans 15 verse 8, ano sabi ho dito? Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises. Hindi lang isang promise, promises. Lahat ng pangako ng Panginoon. To confirm the promises made unto the fathers. Hindi na naman tayo kasali doon. Ayan, maliwanag Kaya nga nakakalungkot po yung nangaangkin po nakakalungkot po yung nangangaral at inaangkin mo yung pangako ng Diyos at ipapakain mo sa tao. Ang tao naman naniniwala doon sa pinagsasabi mo. Pero dito maliwanag po. Maliwanag po promise made unto the fathers of the nations Israel.
fathers of all Israelites. Yung mga ninuno nila, bakit? Ninuno mo ba, Israelita? Hintil tayo eh. Oo, napakaliwanag po eh. Oo, kaya nakakalungkot po. Kaya mga kapatid po, gising-gising din po. Analyze din po. Hindi lang po basahin natin yung salita ng Diyos na hindi po natin inuunawa kung ano yung mga nakasulat word by word. So, maging mapanuri po, mga kapatid. Kaya minsan, ina-admonish namin kayo, kahit namin kayo, ay kung ang inyong gawain, kung ang inyong grupo, ang inyong leader po yung nagtuturo sa iyo, huwag ka magbasa ng Bible, lumayas na ho kayo. Buti pa manahimik ka sa bahay mo at magbasa ka sarili mo ng Bible, manalangin ka sa Panginoon, Lord, bigyan niyo po ako ng unawa, ikaw po ang may akda ng iyong salita. Ang salita mo'y banal, ang salita mo'y buhay, ang salita mo'y totoo. Turuan niyo po ako kung paano ko po maunawa ho ito. Kasi po, ang leader ho namin, binabawalan ho kami magbasa ng Bible eh. Binabawalan ho kami. Isip-isip din po, mga kapatid. Isip-isip din po. Alright? To confirm the promise of God made unto the fathers. So, hindi na naman tayo kasali doon. Mga kapatid, iba ho promise sa atin. Ang mga promise natin under the mystery program of God. Yan. Sabihin niyo, ano yung pangako para sa atin? Iba kong tinatakil natin earthly ministry ito. Yan, diba? Iba ang promise para sa atin na mga Gentiles and then the body of Christ. So, maliwanag po yan, ha? Yan. To gather them from all the nations. Yan. Kaya meron kanina natakil ni Brother Idong yung judgment of the nations, mga kapatid. Yan, hahatulan ng Panginoon ng iba't ibang bansa po. Yan, kasali tayo doon, Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay may pinagmamalaki na kinikilala na sila ang daan ng kanilang kaligtasan, ay makikita natin sa judgment of the nations yan. Dahil yan, igagather lahat ng Panginoon yan. Hahatulan ng Diyos ang mga bansa na hindi kumikilala po sa kanyang anak. See? Together from all nations. Together them all from all the nations. Yan. Matthew 23:37. Balikan ho natin yung Matthew. Yan. Outline number 2. Dalawa na lang. Yan. Matthew 23 verse 37. Mga kapatid. Yan. 23 verse 37, sabi ho dyan, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. So, ginamit dito ng Panginoong Kristo na pagpapaunawa o pag-illustrate yung manok. Diba? Yung manok, kapag ang inahin sa panahon ng gabi ay tinatago niya sa pakpak niya. May makakarelate dito yung mga nag-aalaga ng mga manok, inahin. Kinukup-kup ho ng kanyang inahin ang kanyang mga sisiw at tinatago sa kanyang pakpak habang natutulog ng inahin at yung mga sisiw niya nasa loob. Why? To protect from the enemies. Yung prey, yung mga maninila ng mga sisiw, ng mga hayop na kumakain. So, ililigtas niya, kinukup-kup niya para itago mula sa masamang panahon, pagtaglamig, maulan, tinatago ng inahin yung kanyang sisiw. Kasi yung balahibo ng sisiw, hindi pa kasing kapal ng balahibo ng inahin para hindi tatagusin ng lamig. Kaya yung sisiw, kailangan itago muna niya. So yun, ganun din ang ginawa ng ating Panginoon. Pero sabi ni Jesus Christ, pero ayaw niya eh. Sabi niya, ilang beses ko, sabi niya, Jerusalem, iniyakan ni Jesus Christ ang kanyang bayan. Jerusalem, Jerusalem, kung paano pinapatay, kaya yung mga kasalanan nila, yung mga sinugo ng mga propeta, paano pinapapatay ninyo, at binabato ninyo, kinukukoy mo rito si Stephen, na binato din. Binabato ninyo, mga isinugo sa inyo.
ilang beses, sabi niya, madalas na ninanais ko na kayo ay aking tipunin at ako. Kagaya na isang inahin na kinukupkup ang kanyang mga sisiw sa kanyang pakpak, no? Upang itago sila. See? Ang ganda na. Pero yun ang Panginoon. Dahil ganyan ang nais ng Panginoon sa Kristo sa kanyang bayan, sa kanyang purpose niya, kanyang ministry pagpunta rito. Pero yung Jesus Christ, remember, yung Jesus Christ na tumawag kay Pablo, hindi na yun ang Jesus na nabuhay sa laman, ha? Rising Jesus Christ yun, ha? Rising yun. Ibang program mo yun ang inihayag kay Pablo. Kaya kung si Pablo ay continuation lang ng earthly ministry ni Jesus Christ, di sana hindi na itatawagin si Pablo. Hindi na, yun, 12 apostolista lang sana nabubuhay. Hindi na sana siya tatawag pa ng iba. Di ba? Pero kaso iba ho. Kaya nga, unawain mo natin mabuti ang ating inaaral po, ha? So, kaya ang purpose niya, confirm to the promise of Israel made unto their fathers. Okay, John 11:52. Okay. John, under ng ano yan, confirm the promise of God to Israel. So, John 11:52. Ano sabi ho doon, mga kapatid? John 11:52. And okay. Sabi dyan, and not to that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Yan. Promise yun eh. Pagdating ng panahon po sa second coming na ating Panginoon, ang Israel, lahat po na nangalat ngayon, saan man kayo ngayon na mamalagi, gagathered ho kayo ng Panginoon. That is the divine promise po ng Panginoon niya. Para sa pagbabalik po niya. Para yung, sana, ito naman, yun naman gagawin naman sana ng Panginoon eh. Noon, yun ang kanyang earthly ministry. Kaso nga, nirefuse nga eh. Nireject nga po siya eh. Kasi second coming na po niya, ito tuloy. Doon na po niya ito tuloy ulit. Kaya nga, napaka-distinct po ng ministry ng ating Panginoon na siya nagkatawang tao. Even in a short period of time, no, napakaliwanag po ng kanyang layunin sa kanyang pagparito sa lupa po. Nakakalungkot lang po talaga na hindi po naintindihan ng karamihan po ang layunin ng Panginoon at ang pangangaral ng ating Apostol Pablo. Hindi nila naintindihan ang programa ng Panginoon. Pero bilang tayo po na nag-aaral ng dispensational, naintindihan na natin ang dalawang program ng Panginoon, naintindihan na natin ang pagkakaiba ng bawat programa ng Panginoon, ang pagkakaiba ng bawat events, no, naintindihan na po natin, nasundin na po natin. So, salamat po sa Panginoon. Okay. So now, punta tayo sa third purpose of God for the earthly ministry of the Lord Jesus Christ to reign as promised King for Israel. Kanina, una, ililigtas niya ang kanyang bayan. Pangalawa, patutunayan sa kanila ang pangako ng Ama para sa mga ninuno ng Israel. Pangatlo, upang sila pagharian ni Kristo bilang kanilang hari. Ayan. Luke 1:31 verse 33. Okay, 1:33. Yes. Sa Luke 1 po. Ayan. Yan po yung 31-33 po. Basahin ko doon. And behold, thou shalt conceive in the womb, and bring forth a son, and that shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. See? Throne, future ho, throne of his father David, because Jesus Christ will reign as their king at Jerusalem. Future yun. Future ho yun. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. See? So, maliwanag po mga kapatid, ang kaibahan ng ministeryo ni Jesus Christ sa kanyang earthly ministry. Alright? And this physical and literal and earthly kingdom of Christ, you know, to reign with him on earth
Yan. Revelation, punta tayo sa Revelation 5:10. Yan. Revelations 5:10, mga kapatid. Revelations 5:10. Okay, yan. Okay, sulat lang po ninyo para po marireview nila. And has made us unto our God kings and priests, sabi dito and we shall reign on the earth. See? Maghahari si Kristo sa kanila, kasama nila. Hindi sila paghaharian ni Kristo. So sabi dito, and has made us unto our God kings and priests. Yan, sabi dito, mga sacerdote, mga hari, kings, and we shall reign on the earth. So, Jesus Christ is the King of, kaya nga si Jesus Christ is the King of Kings, kasi sa second coming, sa believer reign po niya, si Jesus Christ ay kilalanin nilang siyang hari ng mga hari, kasi marami pong hari na upo kasama ho yan sila ni David, isa sa mga hari, yung mga hari noon, ibabalik din ng Panginoon yan para sila maghahari, ipagpatuloy nila yung kanilang ministeryo dito sa earthly kingdom of the Lord Jesus Christ during His second coming. Yes, amen? Thank you. That's why there is gospel of the kingdom preached to Israel. Okay, sa Mark 1, 14 and 15. Para maliwanag po. Maliwanag. Mark 1, okay. 14 and 15 po mga kapatid, basahin natin doon. Okay? Now, after that John was put into prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Yan. And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Tinutukan ni Jesus Christ yung kanyang pagdating. Is at hand, ay nandito na. Repent ye and believe the gospel. So, anong gospel yun? Gospel of the kingdom, hindi pa po gospel of grace yun. Gospel of the kingdom of God, manampalataya sila sa ebanghelyo po ng kaharian ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya, mga kapatid, harinawa ay maging biyaya sa inyo ang lahat ng ating pag-aaral ngayong umaga po, mga kapatid. At makita na ho ninyo ang kaibahan at sana ma-enlighten po kayo, mga kapatid. Kaya mayroong gospel of the kingdom preached to Israel, but they rejected their king. Paano nila ni-reject? Natulang nga ho nilang mapako napako nga ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo Yan ngayon mabigat ang kasalanan ng Israel. Di ba? Pero hindi nangangulugan, hindi na sila mahal ng Diyos. Mahal pa rin sila ng Diyos at pinagtitiisan sila ng Diyos dahil ang pagsasakripisyo ng Panginoon at ang suffering ng Panginoon ay kaligtasan sa kanila. See? Pang-apat, lastly po, to fulfill all the prophecies concerning Himself. Yan. Sa Matthew 5, tutuparin ng Panginoon ang purpose pang-apat bakit siya nagkatawang tao? Kasi yung mga nakasulat sa propeta, sa aklat ng mga propeta patungkol kay Jesus Christ, patutuhanan ho niya yun. Ayan. To fulfill all the prophecies concerning Himself, Matthew 5:17 po. Yan. Matthew 5:17. Patutunayan ho niya, patutuhanan ho niya na siya ngayon sinasabi ng mga propeta. Okay. Okay, Matthew 5:17. Think not that I am come to destroy the law. Yan. Or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Yan. Maliwanag ho. Kasi kung hindi ho rightly divided ho pag-aaral natin, ay magsasabong ho itong dalawang ito. Kasi sa under mystery program po, sabi doon, ay dumating ang ating Panginoon dito para iligtas ho ang mga Gentiles kagaya natin na mananampalataya sa ebanghelyo, Dito naman pinatutunayan niya hindi siya naparito para sirain ang batas, kasi nga sabi doon sa mystery program, mga kapatid, na tayo ay maliligtas hindi na sa magitan ng paggawa ng batas, hindi na kundi sa biyaya na po under the mystery program. Pero dito pinatutunayan ni Jesus Christ na hindi niya naparito siya para hindi sirain yung batas, kundi din.
din yung mga batas na yun na nakasulat po patungkol sa kanya. Petotohanan ng ating Panginoon yan. So, hindi po siya naparito para sirain ang batas. Luke 24:44, yan. Kundi to fulfill, sabi niya, kundi to din, Luke chapter 24, verse 24, 44, ano sabi ho dyan? And he said unto them, these are the words which I speak unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Maliwanag? Sabi niya dito, ang mga bagay na ito, ang mga salitang ito ay nasusulat na aking nasabi sa, ay sabi niya, habang ako ay nakasama ninyo, na lahat ng mga bagay na ito ay matutupad, mga bagay na nakasulat sa batas, sa mga kasulatan, sa mga bagay na naisulat ni Moses, at sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng mga awit patungkol sa akin. Ayan. Sa 27, Luke 24:27, kasi sabi diyan, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. So, maliwanag ha. Sa Hebrews 10:7, ayan, tingnan natin. Punta tayo doon, mga kapatid. Hebrews 10:7, yan yung last verse natin before the conclusion, mga kapatid. Yan, makikita niya, maunawaan natin dito si Jesus Christ ha. Kung yung babasahin ang buong chapter ng 10, okay? Sa 1 muna, basahin ko muna yung 1 dyan. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. But, sabi niya dito sa 10, no, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Christ Jesus once for all. Minsan lang, in-offer ni Jesus Christ ang kanyang katawan para sa lahat. Okay? So, Jesus Christ is the final sacrifice. Kaya nga ito, matatakil natin ulit ito pagka yung sinabi doon kaganina, yung the everlasting punishment, but the righteous unto everlasting life. Kasi ang mga righteous sa ating kapanahunan ngayon ay yung mananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. So, na-obtain natin yung righteousness of God through faith in what the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary completely. Ayan. So, yun po, mga kapatid. So, Christ's ministry is to save Israel, to reign with him on his second coming, to reclaim the kingdom from Satan, using Israel nations to reign them on earth. Diba? So, si Satan po kasi ang nagro-rule sa mundong ito ngayon eh. So, i-reclaim huli ng Panginoon ito, gagather ng Panginoon kanyang bansa, sabi do, from Satan, using Israel nation to reign them on earth. Yeah. Pagpalang araw po ng Sunday po, bawat isa po sa atin mga kapatid, purihin ng Panginoon po. Pastor? Yeah. Mag-announce natin yung second part, tapos medyo recap na konti. Pastor, medyo palapit ka ng palapit sa ano, ang ko Modulas kasi itong ano yun, pagka na ano. Kaya mga kapatid, napakaganda po ng diniscuss ng ating buting pagkapagsalita, Pastor Ray Barbon, at napakaganda po ng purpose ng Diyos sa kanyang earthly ministry. Kaya, bago po tayo mag-close at papunta sa ikalawang gawain, nais ko lang pong bigyan ng
liwanag yung sinasabi ni Pastor. Sapagkat, may nagtanong sa akin, right division din, teacher din. Tanong ko kung naintindihan niya yung tanong niya. Sabi niya, isa lang ba ang persona? Ba't may iba bang persona si Kristo ngayon? Noon at ngayon? So, the question, the answer is very important sapagkat may connection sa tinuro ni Pastor Ray. Christ has only one person but two ministries. Okay? So, yung Jesus Christ, yung person ni Christ ng earthly ministry at yung person ni Jesus Christ ngayon, hindi nagbabago yun. Kasi sabi ng Biblia, Jesus Christ, yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago yun. Pero yung ministry, at yung dealing, nagbabago yun. Bakit? Sapagkat yung dealing ng Diyos during the earthly ministry of Christ is according to prophecy at ang dealing ng Panginoon ng Diyos sa atin in this dispensation of grace is according to mystery na ang ministry ni Kristo ngayon is not the earthly but heavenly ministry. So may dalawang ministry si Kristo, earthly ministry at alam ko susunod turo mo, yung heavenly ministry. Kaya pag hindi mo naintindihan yan, hinong-hino ka talaga, kapatid. Bakit? Kasi yung earthly ministry ni Christ, yun ang ituturo mo ngayon, mali yun. So, mahalo yun. So, kilalanin mo si Kristo by or according to His ministry. Amen? So, yung ministry ni Kristo sa earthly, ang kanyang pinuntahan ay ang kanyang bayang Israel. Okay? But the problem is they rejected His salvation, kaya nga naging future yung salvation nila. They reject yung gathering, kasi yung upon this rock, I will build my church, yun yung kanyang Israel. Yung church, Israel yun. Bakit niya i-gather? Kasi nagkalat-kalat tayo. So yung church na tinutukoy sa Matthew 16:18 is the nation Israel. Kaya lang, during the time, dahil ang Israel ay nasa under apostasy, ang nag-gather ni Kristo ay yung little flock. Yun yung Israel of God, God the remnant during the earthly ministry of Christ. By the way, to reign with them, na hindi naman natupad doon because they rejected their king, to reign with them, he must preach, or they must preach the gospel of the kingdom. Kasi sa gospel of the kingdom, kung tatanggapin nila yung paghahari ni Kristo because of that message, kasi nga, the time is fulfilled, meaning the prophecy of the coming king ay dumating na. Kaya nga the time is fulfilled. The kingdom is at hand, nandun na, nasa gitna na nila, maghahari na, but they rejected their king. That's why, kinuha yung kingdom sa kanila, Matthew 21:43, ibibigay sa isang bansa, nagbubunga na, hindi naman nangyari na, hindi mangyayari sa future, second coming. Kaya number 4, mga kapatid, yung sinasabi na to fulfill concerning himself, para sa ikalilinaw natin, pagdating ng Panginoon sa Kristo is earthly ministry, meron na siya mga na-fulfill doon, actually. At yung pinatutunayan sa Matthew 24:4, sa Luke 24:47, yung Book of Law, Psalms and Prophets, yun po ay tumutukoy sa kanyang death, burial, and resurrection according to prophecy. Yun, natupad na niya yung mga bagay na yan. By the way, nung tinuro ni Jesus Christ yung 24:47, siya ay nag-resurrect na. Tapos nag-resurrection. Ngayon, tsaka niya pinangunawa, no? Na binigay sila ng understanding doon, no? Para maunawaan nila, okay, ang death, burial, and resurrection. But, he explained to them that death, burial, resurrection is according to prophecy. Hindi tinuro yung according to mystery. Na yung death, burial, resurrection kay Paul ay according to mystery and prophecy. Dalawa yung kay Paul, according to mystery and prophecy. Pero sa kanila, tinuro lang yung death, burial, resurrection according to prophecy. Ano po ba, kapatid? So now,
Merong isang Kristo, Jesus Christ. Meron siyang dalawang ministry. Ayan. At iba yung ministry niya sa Israel, iba yung ministry niya sa body of Christ. Amen? Iba yung purpose niya sa Israel, to reign with them in the earthly kingdom. Iba yung purpose niya sa body of Christ is to reign with them sa heavenly kingdom. Iba rin yung kanilang message, gospel of the kingdom and gospel of grace. Amen po mga kapatid. If kung sasabihin mo na walang pagbabago sa ministry ni Jesus Christ, yung ministry ni Jesus Christ doon at ngayon ay isa lang, alam mo tawag yan mga kapatid, it's a doctrine of the devil. Bakit? Kapag hindi mo tinuro yung tamang Kristo sa tamang dispensation, you are teaching another Christ. That is the doctrine of the devil. Tayo mag-pray, Panginoon. Samahan mo kami sa ikalawa naming pag-aaral. Maraming salamat sa dalawa naming tagapagsalita sapagkat we are here to proclaim your gospel, your dispensational truth, Panginoon. And we want to reach all, possibly all men by using social media, by studying your word dispensationally. And we are just, we are hoping through salvation by the right gospel and to come to the knowledge of the truth of the right division, Panginoon ko. At napaka ganda ng mga itinuro ng mga kapatid sapagkat they rightly divide the word of truth. To be clearer, the word of truth became clearer and clearer, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon. Samahan mo kami sa ikalawa namin bahagi ng aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.